Hi guys, pagkagising ko dumiretso na ako sa kusina namin sa labas para maghilamos at para na rin mawala yung antok ko kasi maaga pa sa mga oras na yan. Tubig lang ang ginamit ko sa paghilamos kasi dishwashing liquid lang ang sabon dito sa kusina. Ito lang ang lulutuin ko para sa ulam ni ate mamaya. Bago ako natulog kagabi, sinabihan ako ni ate na chicken popper daw ang aking lulutuin ngayon. Kaya ayan, nagluto na ako habang tulog pa siya at mamaya ay gigisingin ko na siya para maligo. Ayan, sinalang ko na ang aming mahiwagang kawali para makapagluto. Malaking kawali ang ginamit ko kahit kunti lang ang lulutuin kasi meron kaming maliit pero maitim, baka i-bash nyo pa ako. Kaya ito na lang ginamit kong malaki kasi maputi ito at para wala kayong masabi. Kunti lang ang linagay ko na mantika kasi i-fried lang ito, hindi i-deep fry. Noong naggrocery kami, siya ang naguha dito para sa kanyang uulamin tuwing umaga. Kadalasan mga kabataan ngayon ay ito talaga ang gustong iulam kahit araw-arawin ay hindi talaga sila magsawa. Pasensya na po talaga kayo sa mga manok na sumalisi sa aking pag-voice over. Umaga kasi ako nag-voice over para tahimik pa pero yung mga manok ay napakaingay at wala akong magawa kasi wala akong noise cancellation. Kaya pagtiyagaan nyo na lang yan ang aking pag-voice over. Ayan, isa-isa ko nang hinulog ang mga chicken popper. Maliliit lang po ito, parang bite size lang. Kaya nagustuhan ito ng mga bata. Madali lang rin ito lutuin, diretso na lang prito. Sa susunod ay gagawa ako ng own version ng chicken nuggets. Ganito lang karami ang linuto ko. Kasya lang ito ni ate kasi hindi siya matakaw sa ulam. Nagpainit na rin ako ng tubig para sa gatas at sa kape ni daddy. Sabay kasi silang magpainit tuwing umaga kasi sabay silang aalis. At eto na ang ulam ni ate na napaka-cute. Nilalagay ko sa tissue para masipsip ang excess oil niya. Naglagay na rin ako ng tissue para sa baunan niya. Ganito kasi ako pag oily foods ay maglagay ako ng tissue sa pinakailalim nito. At eto naman ang asawa ko. Alam naman niya na nag-video ako kaya nagtatago siya sa may likuran. Hindi pa kasi siya nakasuot ng damit kasi bagong ligo pa. Kaya sabi ko, dyan ka lang sa may likuran at huwag kang magpakita. At hindi niya namalaya na nakalapit na siya sa akin na nakahubad kaya sinigawan ko. Ayan, umalis sa harapan ko kasi may video. Sinagot pa niya ako dyan. Wala kang ibang magawa kundi video ng video. Kaya tinatawanan ko na lang. Magtiis na lang kayo kung piling vloggeres ang mga asawa nyo. Kasi ganyan talaga, video ng video. Kahit anong gagawin yan ay video pa rin ang video kahit hindi maganda ang mga videos. At eto na ang baon ni ate. Nakaredy na. Siya na lang magtakip dyan kasi mainit pa. Naglagay na ako ng kutsara at saka tubig. At kung umabot kayo sa video ko hanggang dito, pa-like and share naman. Yun lang, daghang salamat.